So mauda ito guys, nag-CR daw sila. Wa sila kabaw. It's a big surprise nga ang ilang gi-expect nga maabot ang akong gisulti akong amiga si Let daw taga Davao. Pero ang twist dili dai si Let ang maabot. Ang akong pagumangkon na gwapa si Chantel. Hi Chantel, welcome. I'm so excited to see you. Wala siya kabaw. Wala sila kabaw kasi si Sitin biktima. Imagine sa akong ilad dapat international ni park international arrival Chantel, diri lang ako gi-park sa domestic kay para di gid obvious ang surprise, di ba? Daghan kay sila na nga ilan pero manginis. Guapa! Surprise! Ngayon, hilak mo kanina. Day! Salbay! Oh! Wala siya kaklaro! Pinao pa siya! Oh! Wala kaklaro! Abot na ko, amiga, ma! Hi, guys! So, naabi sa Simba! Yan! Wak pa ko ka-vlog! Ano ba si Mama? Di na wag gulang-ulang cellphone! Eh! So, ako naman to ang pinakamaganda sa world na ito. Pari si Mama, mag-inani diris na. Mag-smile-smile lang. Bani ni si Ate Belin. Gumpa kayo bani si at si Pedro, mga yam. Mercado. Bani si Kuya. Ito si Mano, guard namin noon. Kahit hindi na siya sa amin nagtatrabaho ngayon, parang pamilya pa rin ang turing namin sa kanya. Alam niyo ba na kahit saan kami niya nakikita, hindi niya kami iniiwan at saka pinoprotektahan pa rin niya kami. Kaya nga ang dami na naming utang na loob sa kanya. Tsaka pag nagpapadrive kami sa kanya, alam niyo ba guys, ayaw niya talaga tanggapin yung mga bayad namin. Kaya nga pinipilit siya ng anak ko na tanggapin ang pera na ibibigay namin sa kanya bilang pasasalamat lang naman sa pag-drive niya sa amin. Kaya masasabi ko na napakaswerte ng pamilya namin dahil nakilala namin si Chief Undo at naging parte na siya sa aming pamilya. Napakabuting tao niya po. Dawata dyan niya ha. Tanawang vlogger. We are here. At ayun na nga guys, dumating na kami sa airport. Ikaw ang kasi sugatan mo ron. Ako apag. Si Chief, Amerikana. Alam mo smile ako. Nindo tipay nung kain guard. Suod ko na dayon kay gwapo. Ingon ka gwapo ang guard siya. Gipasuod na dayon. Ang kanunaya ha. Kay pasudlon man dahi ta. Gwapo ka mo kuya. Gisugat ka. We're here. Thank you, Chief. So naabot namin. Magtagbo namin sa among mga palala. Mauna ni. Naabot namin. Nagtagbo namin sa among mga hinigugma. Huwag kang maingay. Huwag kang masyadong halata. Bato, bato sa langit. Nag-CR na muna kami pagdating namin sa airport. At ito nga ang kaganapan sa loob ng CR. Pero ayaw ko man doon. Sa pag-isintay na lang sa ikay dumaan. Sana na kung magmulira. Jump in the spare tire. I don't wanna wake up and that dream. Baby, ayaw ko umasa paniniwala. Likod asawa nabako sukot mapabigan. Mahiwagang salamin ano ba dapat gawin? Bakit ang puso'y nabibig? Salamin ang magong papalitin. Salamin Pagdating namin sa airport, sinundo kami agad ng pinsa namin na si Bet. Hindi ko nga alam na sa airport pala siya nagtatrabaho as security personnel. Ang saya, kaya binumog siya ng aking kapatid. Ganyan talaga sila pag nagbibiroan ba. Kuha na sa iyang bagahe mo. Gawas na to. Isang araw, nag-chat yung pamangkin ko na ate, gusto ko sanang i-surprise yung family natin sa pagdating ko. So, wala talagang alam, ako lang sa pamilya namin na darating siya ngayong araw na ito. So, kaya para mapanindigan ko yung pagdating niya at surpresa na ito, sinabi ko sa lahat na darating yung kaibigan ko na may AFAM, kaya kailangan nilang maghanda at maglinis sa bahay namin
para sa pagdating ng kaibigan ko kung saan nagpadala siya ng pera para sa pagsundo namin sa kanya. Kaya ito na yon. Kaya nga, ginalingan ko rin yung pag-acting ko para walang makatunog sa sikreto naming dalawa. At biglang lumabas na nga yung pamangkin ko. Parang kailan lang talaga ang panahon. Ang liit pa ni Chantel nung una siyang nag-visit sa amin. Simula nang nagpakasal ang kapatid ko sa Norwegian father niya na si Espen, every year talaga sila umuwi at bumibisita sa Pilipinas. Kaya I think first visit ni Chantel, 1 year old pa siya kasama ang kapatid niyang lalaki na si Jamie. Grabe, talaga ang emosyon na makikita niyo kasi nga, napamahalan namin yung batang yan. Mahal niya din kami. Every year ba naman siya uuwi para lang i-celebrate yung birthday niya sa Pilipinas. At saka ang galing na nga niyang mag-Bisaya. Mas magaling pa siguro yan sa akin. Umiyak nga si Nobeline kasi nga kahit siya hindi niya rin alam. Akala niya, kaibigan ko lang talaga yung susunduin. Tsaka wala talagang may alam kahit isa sa kanila. Tsaka ito kasi si Chantel, nag-chat kami sa kanya, lahat ng pinsan namin, mga kapatid namin, mga kapatid ko, tsaka mama ko, kung kailan siya uuwi sa Pilipinas. Ang sabi niya nga, hindi daw siya makauuwi dahil may trabaho daw siya, at tsaka next year pa siya uuwi. At ang sunod na namin isurpresa ay ang kapatid ko at mama ko na lola ni Chantel at lahat ng pamilya namin na nasa bahay. I'm sure ako, masusurpresa talaga sila. Sino ba namang hindi ma-surprise? Yung akalain ba naman nila, yung kaibigan ko lang yung darating, yan pala yung pinakamaganda at mabait nilang ako yung darating ngayon. Pati nga anak ko galit sa akin kasi nga sabi niya sa akin, bakit hindi mo ako sinabihan sa sekreto mo? Di ba anak mo ako? Ayun na nga guys, pinag-usapan nga namin kung paano ko sila naloko. Konsabo ko pala yung kapatid ko, mama ni Chantel, sa drama ko. So nung tumawag yung kapatid ko, nag-check kung nasaan na ba kami, nag-pretend na lang talaga ako na tumawag yung kaibigan ko at sinabi niya na nasa international airport na siya, kadadating lang niya at nag-wait na lang siya sa kanya bagahe. So kaya nga sinabi ko agad sa kanila, oh my gosh, wrong info pala. Kailangan pala natin pumunta doon sa international kasi andyan na yung kaibigan ko at susunduin na natin siya. Naghihintay na lang siya sa kanyang bagahe. Kaya dali-dali kaming lumipat. Dumating na nga kami sa aming bahay at susupresahin na namin ang mama ko na lola ni Chantel. Yan, hindi pa niya nakilala kaagad ang apo niya. Siyempre, naging masaya siya pero sabi niya sa akin, salbahe ka, hindi mo sinabi na darating para si Chantel para sana makasama ako sa pagsundo. Sabi ko nga sa kanya, Mama, yun ang gusto ni Chantel na isuprisa kayong lahat. So this is Chantel few years ago. And ito din pala yung kapatid niya na si Jamie. At si Chantel at Jamie in Norway. At ito din yung whole family nila. This is my sister and her husband. At ito naman yung pamilya ng husband and sister ko sa Norway. And this is also our eldest sister, Janet, with her family in Norway. And here we are, our family in the Philippines. 6 kaming magkakapatid. I am the youngest at isa lang yung lalaki. Maaga kaming naulila sa ama. Pinatay yung ama namin nung maliit pa kami. Grabe ang hirap ng buhay namin noon. Kahit nga pambili ng bugas, kulang. Pero dahil sa pangarap ng ate ko na maiahon kami sa kahirapan, eto na nga kami ngayon masaya. Kaya ang payo ko sa lahat ng nahihirapan ngayon, huwag kayong susuko, manalig lang kayo. May Panginoon tayong nakatingin sa atin. Maraming salamat!